Matapos ang inilabas na Auditor General Report Lunes hinggil sa asal ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada pagdating sa pagtugon sa ilang kaso ng study permits. Ang isang immigration consultant sinabing ang mga nadiskubre sa audit di nakakatulong sa sektor ng immigration na lubha na raw apektado ng mga paghihigpit. Ang report mula kay Reyes Santos. It's just so frustrating to hear mga findings na ganito. Nakakadismaya raw ang findings ng report na inilabas ng Auditor General Lunes hinggil sa kakulangan ng aksyon ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC para mapalakas ang international student program ng bansa. Sa ulat, 150,000 kaso ng student visa holders ang na-flag noong 2023 at 2024 dahil nakitaan ng di pagsunod sa patakaran ng kanilang study permit. 4,000 kaso lamang ang inimbestigahan ng IRCC. Ang halos kalahati pa nito, inconclusive ang naging resulta ng investigasyon. Pinuna ito ni Auditor General Karen Hogan Lunes, lalo na't may pondo naman kada taon ng IRCC hanggang 2028 para mag-imbestiga. Because of these findings, I feel that in the coming days, in the coming months, IRCC will respond to it with another regulation or with another policy change that would increase the scrutiny in immigration application. There will be less access to the program. Sa British Columbia, kumpiyansa raw si Jobs Minister Ravi Kahlon sa mga post-secondary institution. Binatikos ang ilang pribadong institusyon na di naaabot ang standards pagdating sa international education. Bubusisiin daw nila ang report na nawagan na higpitan ng Ottawa at ng probinsya ang pagbabantay. There's been a few really bad examples, and it's going to require both the federal government and provincial government to crack down on that. Because when I have an opportunity to travel to other countries on trade missions, the number one thing that comes up is the respect for our post-secondary institutions, the respect people have for our education system from K to 12 to university. And that brand is worth more important than anything. And we need to find ways to continue to protect that. Nabanggit din sa audit report ang di pag-follow up ng IRCC sa halos 800 kaso ng mga inaprobahang aplikante ng study permit na gumamit ng maling impormasyon o peking dokumento mula 2018 hanggang 2023. Marami raw sa mga individual na ito nag-apply ng ibang immigration permits at halos kalahati ng mga aplikasyon na aprubahan. Now, that doesn't mean they shouldn't have been approved, but the absence of having a warning or something on their file to say fraudulent documentation or misrepresentation was used in the initial application means you weren't able to then apply rigor on the second application. So I think they're just not acting on the information they have, and I would expect them to do that. They have the powers and the tools. They just need to use them. Babala naman ni Piandong sa mga nag-iisip gawin ito. Kapag halimbawa ang ginagawa mo ay you add fraudulent documents para lang magkaroon ka ng reason to stay here in Canada, that could cause your future application, and you might be banned for 5 years because you might be flagged as misrepresenting your file. Tinanggap naman ni Immigration Minister Lina Diab ang mga rekomendasyon ng Auditor General. Gagawin daw nilang centralized ang investigasyon. Isa rin sa mga rekomendasyon ng Auditor General ang pagbahagi ng listahan ng mga estudyanteng pasuna ang anumang permit sa CBSA para mabantayan ang pagpasok at paglabas ng mga ito sa bansa. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.